Jesus, 'cause of all that He's done for me. That's why I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. And I am not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. I'll give up the wrong for the right. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ. For every moment His hand has held mercy, for all the love that He showed in my life. A simple thanks doesn't say how I'm feeling. I get tears in my eyes. So as for me, I'm gonna keep on believing in the one who's been so faithful to me. I'm not out to please this whole world around me. I've got my mind on eternity, and that's why I am not ashamed of the gospel. Oh, the gospel of Jesus Christ. No, I am not afraid to be counted, but I'm willing to give my life. See, I'm ready to be all He wants me to be. I'll give up the wrong for the right. Oh, I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. I've got too much behind me to let this world bind me to self. He's a name, but to me, He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. See, I've got too much behind me to let this world bind me. Just is to tell me might just be a name, but to me, He's my everything. I am not ashamed of the gospel. No, 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 I am not ashamed of the gospel. No, I am not ashamed of the gospel. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Shalom, bride. Amen. Purihin ang ating Panginoon minsan pa sa gabing ito. Sa pribileyo muli na tayong lahat ay magkasama-sama sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Praise God. The Bible says that where two or three are gathered in His name, amen, the Lord is in the midst of them.
Sa gabing ito, mga kapatid, samahan niyo muli kami sa ilang sandali ng gawain ng ating Panginoon. Saan man kayo naroon sa gabing ito, ay sama-sama po tayo, manatili po tayo sa ating location kung saan man tayo ngayon at magkaroon po tayo ng ilang sandali ng pagninilay-nilay sa gawain ng ating Panginoon. Sa gabing ito, praise God, ay hiniling ko na kung meron po tayong mga prayer requests, pwede po tayong mag-forward, magsulat, mag-comment, and mention your request to the Lord upang ito po ay may pag-pray po natin pagkatapos po ng ating gawain mamaya. Amen. Bago po tayo mag-start, mga kapatid, tayo muna po ay manalangin sa ating Panginoon. Hilingin po natin po ang kanyang mayamang pangunguna sa atin sa gabing ito. Pangunahan po tayo ng ating kapatid, Brother Mark. Amen. Let's pray. Lord, Panginoon, isang salamat kami sa kalakasan, Panginoon, sa pag-iingat, Panginoon, sa mga nagdaang araw, Panginoon, sa nagdaang maghapon, Panginoon, hanggang sa mga oras nito, Panginoon. Lord, hiniling po namin na ikaw po siyang patuloy na isang pamanguna, Panginoon. At mabay, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa online service na ito, Panginoon. Maging pagpapala, Panginoon, ng aming mga maririnig, Panginoon, at pagpapaalala, Panginoon, magsilbing kalakasan, Panginoon, sa aming Panginoon, spiritual, Panginoon. Hiling po namin ang iyong patuloy minsan pamanguna, Panginoon, sa iyong gagamitin na aming pastor, Panginoon. Na manguna, Panginoon. Gamitin niyo lang po siya, Panginoon, bilang daluyan ng iyong salita, Panginoon, ng instrumento, Panginoon, ng pagpapala, Panginoon. At alam namin na, Panginoon, na alam mo ang mga pangangailangan ng bawat isa, Panginoon. At ito'y katatagpuin mo, Panginoon. Alam mo siyang patuloy na provide, Panginoon, minsan pa, Panginoon. Alam mo ang laman na aming mga puso, Panginoon. At Lord, pinabalik na po namin ang walang salamat, papuri sa iyong pangalan, aming Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Sama-sama po tayong magpuri sa ating Panginoon ngayong gabi. Kahit nandyan po kayo sa inyong mga sarili-sariling mga tahanan, sumabay po tayo sa pag-awit, pagpuri sa ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Consider all the words thy hands has made. I see the stars and I hear the rolling thunder. Thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art.
soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When through the woods and forest glades I wander and hear the bird sing sweetly in the tree. Hallelujah. When I look down from lofty mountain grandeur and hear the bird and feel the gentle breeze, then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And when I think that God, His Son not sparing, sent Him to die, I scarce can take me that on the cross my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble
and there proclaim, my God, how great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. Hallelujah. How great thou art. This is my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Yes, Lord, how great thou art, Lord God. Thank you, Lord Jesus. And because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, and because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. And because He lives, I can face tomorrow, because He lives. All fear is gone, and because I know He holds my future, and life is worth a living just because He lives. And because I know, yes, I know He holds the future, and life is worth living just because He lives. And life is worth a living just because He lives. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin lang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Awitan pa natin ang Panginoon sa gabi ito. If you
are with me, just continue to worship the Lord. Praise God. Awit tayo ng masiglang awitin. Amen. Let's sing the song, Got My Word Every... You've got my word on it. You've got my word on it. Praise God. Let's sing the song, You've Got My Word in it. On it. Every person in life. Amen. Praise God. Hallelujah. Sandali lang mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Yun. Amen. Hanapin ko lang yung lyrics mga kapatid. Praise the Lord. Okay, done. Okay. Praise the Lord. And I've been there when you have fallen and you have no strength to fend. Times overtake you and you need a helping hand. Oh, when sickness has you bound and you feel your pains to bring, just lean on me, I'll comfort you. You can be sure you're not too late. You got my word in it, every verse, every line. Hold fast to the promises, everything will work out fine. No matter where you pain or hurt in life, I will be there to bear your stripe. You got my word in it, my word divine. Now there's a promise of a rapture. You see, I got it all arranged. The Holy Ghost gonna lead you through that body change. So for now, just hold on strong. I'll be with you all the way. Rest assured it won't be long till you see the glorious day. You got my word in it, every verse, every line. Hold fast to the promises, everything will work out fine. No matter where your pain or hurt in life, I will be there to bear your stripe. You got my word in it, my word divine. Now there's a promise of a rapture. You see, I got it all arranged. The Holy Ghost gonna lead you to that body change. So for now, just hold on strong. I'll lead you all the way. This precious journey, it won't be long till you see the glorious day. You got my word in it, every verse, every line.
that's right. You got my world in hand, my world divine. You're standing on the word that never fails. I lead you through the stormy gales. You got my world in hand, my world divine. Oh, you're standing on the word that never fails. I lead you through the stormy gale. You got my world in hand, my world divine. Amen. Praise the Lord. Amen. Puri lang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. God bless you. Hallelujah. Praise the Lord. I hope na lahat po tayo ay sumabay sa pagsamba sa ating Panginoon ngayong gabi. Amen. At kahit nandyan po tayo sa ating mga kanya-kanyang mga bahay ay na-enjoy natin ang magsumamba at pumuri sa Kanya, mga kapatid. Praise the Lord. So, muli magandang gabi sa ating lahat. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon at nakikinig, samantang naroon ay amen. Gusto ko po kayong batiin lahat sa pangalan ng ating Panginoon si Kristo. Ngayong gabi tayo muli ay mag-aaral ng Kanyang salita at tayo po, mga kapatid, ay amen. Bumasa sa salita ng ating Panginoon. Praise the Lord. Yan. Okay. Before that, I would like to invite you once again to pray. Amen. Manalangin muli tayo sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Ama namin, muli kami po ay tunay na nagagalak ngayong gabi, Lord, sa pribileyo, God, to be, Lord, in your presence, O God. Thank you, Lord, sa pag-iingit niyo po sa amin, Panginoon, sa buong maghapon, even in the past days, Lord. Indeed, God, that you are always there for us. Palagi po kayo, Lord God, na nagpo-provide ng pangailangan namin. At kayo, Diyos, ang siyang amin pong helper, Lord, during the times of our need. And so, God, sa gabing ito, minsan pa kami po ay lumalapit sa inyo, Lord. And we are asking for your blessing. Again, Lord, to the word na amin pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi. O Diyos, dalangin ko muli ang makalangit na pangunawa na siya ipagkalob niyo, Lord God, sa bawat pakikinig sa gabing ito. At nawa sila po ay mapalakas muli sa pamamagitan ng iyong mga salita. Lord, ayaw namin, Panginoon Diyos, na ang aming kaisipan lang ang mapuno. Panginoon Diyos, dalangin namin, Panginoon, na naway ang mga salitang ito, Lord God, ay mag-manifest sa buhay namin at patuloy, O Diyos, na makita kayo sa panahon na ito, Lord, namin pong kinalalagyan. We just commit everything, Lord, into your mighty hand tonight. And I ask, Lord, your anointing, inspiration, Lord, sa inyong malit na lingkod, God, at mangusap po kayo sa pamamagitan po ng aking bibig, Panginoon. Thank you, Lord, at binabalik po namin sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng aming Panginoon si Kristo. Amen and amen. Thank you, Lord. Puri ng Panginoon. Sa gabing ito, ako po ay mangungusap sa inyo. Ang pamagat ng ating pong pag-aaral, ang mensahe ay entering into the zero hour. Amen.
entering into the zero hour. Ang subtitle po natin mga kapatid ay Father, glorify thy name, revealed in the seven thunders. Amen. Marahil nagtatanong po tayo, ano ba itong zero hour na ito? Now, si Brother Branham po ay nangaral po ng mensahe, ng pamagat po ay countdown. Doon po natin mababasa yung salitang ito. At ang sabi po niya, kung paano po yung in the natural, marami pong na-achieve ang tao ngayon. And their achievements, praise God, especially in terms of, in the field of science, is just only a type and shadow sa spiritual achievements sa panahon po natin ito. Okay? Ginagamit ng Diyos ang mga bagay na natural to foreshadow para ipakita kung anong ginagawa ng Panginoon sa kanyang iglesia. At alam po natin na may isang astronaut, according to history, by the name of John Glenn, who went into space in 1962. Okay, for the first time, meron po tayong astronaut na, nakalapag doon sa buwan. Okay, at na-mention po ito ng prophet sa kanyang message na countdown. At sabi po ni Brother Branham, na ito po ay, kumbaga, accomplishment ng tao for the first time. You see, ang paglapag dun sa buwan, dati-rati ay ano lang yan kanta lang yan di ba? May kanta, di ba? Fly me to the moon, gano'n, di ba? Pero hindi na parang hindi na para siyang kanta, kundi it happens, during the time of John Glenn in 1962, kung saan siya po ay nakalapag sa buwan. So breakthrough po yan, natural achievements po ng tao. Pero sabi ng prophet, the natural touch the spiritual. At alam po natin na tayo rin bilang mga spiritual astronaut. Di ba? Amen. Coincidence ba na ang pangalan po ng astronaut ay John? Hindi siguro kasi, di ba? In the Bible, alam po natin na si John ay tipot larawan ng bride. At anointing ni John, ang anointing po niya ay prophetic anointing. Di ba? Prophetical anointing. Anointing ng isang agila. You see? At ang agila, mataas ang lipad. Amen. Siya lang po yung ibon who could dare to fly high. Amen. Compared to other birds. You see? At yan po yung anointing natin ngayon. Prophetical anointing. Diba? Amen. So, ibig sabihin lang noon, mga kapatid, na ang anointing na ito, it goes beyond. It goes beyond other age. Diba? It goes beyond the Pentecostal age. We are living that old Pentecostal age. Nag-ascend po ang anointing na ito. Ang anointing ng agila ay pataas. Hindi po yan, mga kapatid, nakakulong lang. Hindi po yan nandun sa chicken vineyard. Amen? Saan po siya? Nandun po siya sa taas. You see? Lumilipad ng mataas. Amen? Yan ang anointing po natin, mga kapatid. Amen. So wag po tayong matakot. Wag po tayong matakot na lumipad ng mataas because you have the ability to soar high. Di ba? Ang mensahe na ibinigay ng Diyos sa ating panahon na ito, amen, ay dadalhin tayo sa mataas na antas. Amen. Na level ng ating pong pananampalataya. Sabi nga nung prophet, sabi niya, high above, where other birds cannot fly. High above, that you could not hear those chipmunks doon sa baba. Amen. Hallelujah. Diba? Praise the Lord. Huwag po tayong matakot. Amen. Ang mensahe po ay totoong malalim. Amen. Di po mababaw ang mensahe ng Diyos sa panahon nito. God will not send a prophet of God in this last age, para lang, mga kapatid, amen, sabihin natin na ang Diyos ay
ayaw niyang tingnan natin yung mga bagay-bagay na malalim. Di ba? Sapagkat ang mensahe, malalim mismo. Sapagkat nagpadala ang Panginoon ng isang propeta na siyang buksan ng mga hiwaga sa ating panahon. So wag po tayong matakot na pumunta doon sa malalim. Launch out into the deep. Di ba? Ang mahalaga, marunong kang lumangoy. Mahirap lang po talaga pumunta doon sa malalim kung hindi ka marunong lumangoy. Malulunod ka. Pero salamat sa Diyos. Bakit? Amen. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayanan na lumangoy doon sa malalim na hindi tayo malulunod para makasisid tayo ng perlas. Kasi hindi ka makakasisid ng perlas sa mababaw. Not unless cultured na perlas yun. Amen? Pero ang perlas ay nandun sa pusod ng dagat, karagatan. So you have to go. Amen? Launch out into the deep. Praise God. Ang malaga, meron kang karanasan, amen, at kakayanang, amen, lumangoy na hindi ka malulunod. Wag po tayo mga kapatid, praise God, matakot na mag-venture sa mensahe. Sabi nga nila, napakalawak na mensahe. Amen. Sabi nga ng iba, sa lawak naligaw daw yung iba. Amen. Pero kung mayroon kang guide, hindi ka maliligaw. Kahit malawak po yung lupain, malawak po yung nilalakbay, importante meron kang guide, meron kang mapa, meron kang blueprint na sinusundan at hindi ka mawawala. Di ba? Amen. Praise the Lord. At hindi din tayo dapat matakot na lumipad ng mataas. Kasi kung agila ka, you are built to soar high. You are not meant to just stay on the post. Amen. Punta ka doon mga kapatid sa mataas na lugar kasi you have that anointing of an eagle. Thank God sa panahon na ito mga kapatid. Praise the Lord. So, John types the eagle. Amen. That is why when Brother Branham preached the message countdown, he preached it 3 times. In other words, he's just showing us that the church of God, amen, must realize and recognize the counting down. Kasi countdown eh. Amen. Ng panahon natin kinalalagyan. We are now in the 0 hour. The moment when the countdown ends, praise God. Pagkatapos, amen, natapos po yung pagbibilang, then what will happen? Magkakaroon na po ng tinatawag mga kapatid, amen, na release, magkakaroon na ng coming up. Magkakaroon na ng take off. You see? Hallelujah. And one of these days that will happen. Praise the Lord. Hallelujah. Okay, basahin natin ating text sa John chapter 12 verse 27. The Bible says, "Now is my soul troubled, and what shall I say? Father, save me from this hour. But for this cause came I unto this hour." Amen. Verse 28, "Father, glorify thy name." Then came there a voice from heaven saying, "I have both glorified it and will glorify it again." Ito pong pinaka sentro ng ating paksa ngayon. Amen. Praise God. The Lord is praying here. He's praying. He said, "Father, glorify thy name." Amen. Hallelujah. The hour is come that the Son of Man should be glorified. You see, ito po yung panahon kung saan magtatapos na, magsasara na ang ministry ng ating Panginoon. At siya'y nanalangin. Amen. And there is a voice from heaven. A thunder, a voice from heaven. Amen. Was God responding to this prayer? Amen. Kung saan mga kapatid, ang Panginoon, hallelujah, ay papasok na sa kanyang huling misyon. At yan ay walang iba kundi, amen, for redemption, para tubusin tayo sa ating mga kasalanan.
You see? Praise God. So, there will be also last, kumbaga, a prayer na pwede natin panalangin din sa Panginoon. Kapag dumating na po ang panahon na ito, this hour, you see, ang pinag-usapan po natin dito, yung panahon, yung oras. Because the Lord said, Father, save me from this hour. So that hour na tinutukoy dito, yun na po yung huling oras ng kanyang, amen, pagtupad doon sa propesiya patungkol po sa kanya, di ba? Pero ang sabi niya, amen, for this cause I came unto this hour. Amen. Alam niya na ang panahon na yon ay nakatakda, na-appoint na yung panahon na yon para matupad ang sinasabi ng kasulatan. You see? So, the bride also will have that kind of cry, amen, hallelujah, upang i-manifest din niya kung ano yung kalooban ng Diyos sa kanya sa panahon na ito, at ipapanalangin din niya ang panalangin na ito. Sapagkat we are the Word manifested in our day. We are the living epistles of God. We are the manifested masterpiece of God. So, amen. We will also say, Father, amen, glorify thy name, glorify thy bride. This prayer is not just a request for a personal blessing. Amen? It is the final cry of the bride who has come to the full understanding kung sino siya sa panahon na ito. Nakita niya ang kanyang identity. So ito po ay sigaw, ito po ay panalangin. Hallelujah. Para mga kapatid, i-glorify ni Lord ang kanyang iglesia, ang kanyang bride sa panahon nito in this 0 hour. Amen. Hallelujah. Praise God. So are you ready to step into that 0 hour? Huwag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Huwag na po tayo magpa-lugo-lugo pa sa pananampalataya natin. Wala na tayo sa panahon ng ganyan. The door is about to close. Amen. Hallelujah. It says here, the time has come, Father. Amen. Glorify thy bride. Father, glorify thy masterpiece in the bride. Hallelujah. Tuloy natin sa may verse 29. The people therefore that stood by and heard it said that it thundered. Others said, an angel speak to him. Verse 30. Jesus answered and said, this voice came not because of me, but for your sake. We know that the thunder is the voice of God. Hallelujah. And the glorification of the church is connected to the thunders. You see? Kapag po ang 7 kulog na ito ay na-reveal na sa atin in a personal way, it will fuel our faith. Amen. To get into rapturing faith. Ang 7 thunders ang magbibigay ng rapturing faith para sa bride, sabi ng prophet. You could see that everywhere in the message. Amen. At alam po natin mga kapatid, ang 7 thunders, it is connected to the 7th seal. The 7 thunders is connected to the 3rd pool ministry. At itinuro po sa atin that the 7 thunders were the revelation contained. Sabi nga, doon sa 7th seal. Amen. At alam po natin mga kapatid, ang 7th seal ay walang iba kundi ang plan of redemption ng Panginoon. Ang saan lahat ng mga pangalan ng mga tinubos ay nandoon ang kanilang mga pangalan. You see? Amen. Hallelujah. And to have a revelation about your name, amen, hallelujah, will prepare you and will give you that rapturing faith para tayo mga kapatid ay mabali change. You see, unless you have that revelation, because rapture is a revelation to the bride,
Hallelujah. Hindi natin maunawaan kung paano tayo babaguhin ng Panginoon. Pero salamat sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Binigyan tayo ng Diyos, in-equip tayo ng Panginoon ng mensahe na ito para maunawaan natin kung paano yung katawan na ito sa takdang panahon ay kanyang babaguhin. Hallelujah. Praise the Lord. Alam natin ang third-fold ministry is not a direct ministry for everybody. We know that the third-fold ministry, praise God, hallelujah, is not for the public. It is not for public show. You see? Hindi nila maunawaan ito. Hindi nila matatanggap ito. Di ba? Amen. Hindi nila maintindihan kung ano yung seventh thunder, kung ano yung third pool na yan. Pero para sa atin, mga kapatid, ito'y tinig. Hindi na po ito, mga kapatid, isang mystery sa atin. It is a message of the Lord. So clear para sa bride. You see? Binigyan tayo ng Diyos ng instruction. Hallelujah. Sa panahon na ito, para makita natin ang move ni Lord, that He is not moving in a public way, but He is right now, amen, moving to His bride, hallelujah, in a private way. You see? Kaya nga doon, mga kapatid, sa vision ng prophet, sabi niya, pumunta ka doon sa little room. Diba? Amen. Doon kinonfirm ni Lord yung kanyang covenant doon sa little room na yun, kung saan, sabi doon, lahat ng pumapasok doon ay nababody change. Amen. Lahat ng pumapasok doon, lahat ng uri ng disability ay gumagaling. Bulag ka man, pilay ka man. Amen. Praise God. Whatever your disability is, pagdating doon, mga kapatid, sila pong lahat ay, amen, gumagaling. You see? So yan, mga kapatid, ang nais ng Diyos ngayon. Hindi na ito isang malawakan at public show. Ito po ay isang private na ministry ng Panginoon. Tuloy natin sa may verse 31. Now is the judgment of this word. Now shall the prince of this word be cast out. 32. And I, if I be lifted up from the earth, will draw all men unto me. Makikita natin dito, sa talata nito, ito yung nangungusap tungkol sa pagkatalo ng kaaway natin. It speaks about the defeat of the accuser. Satan was cast out. The prince of the power of the air. Diba? Through death, Christ at Calvary, Satan was cast out. Amen. Hallelujah. Napagtagumpayan ng Panginoon si Satanas. Saan doon sa Kalbaryo? Doon namatay ang ating Panginoon. You see? Sabi ng Panginoon, if I be lifted up, if God will be lifted up, the prince of this world will be cast out. Right? Amen. Hallelujah. In the first Exodus, when Moses lifted up the brazen serpent, amen, the plague, hallelujah, stopped. The poison of those snakes that biting the people stopped. The plague stopped. Amen. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, amen, lahat ng titingin dyan sa tansong ahas na yan ay maliligtas. It's just only a shadow of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Fulfillment po yan sa kamatayan natin, Panginoon. Brass speaks about judgment, and serpent speaks about sin. Ibig sabihin, mga kapatid, yan ay sumisimbolo na ang kasalanan ay nahusgahan na doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Hallelujah. Hindi mo makikita sa panahon ni Pablo na siya nagtaas ng isang tansong serpente. Pero ang sabi ni Pablo, sabi niya, yan ay sumisimbolo kay Kristo. Ipinakita ni Pablo ang fulfillment po ng shadow sa panahon po niya. Because Paul has a revelation that the serpent in the wilderness that has been lifted up is just a type of Jesus who died on the cross. Yan sabi ng Panginoon, if I be lifted up,
I will draw all men unto me. That men there is no other than the predestinated bride. Not necessarily all men will come to Him because we know when Christ died at Calvary, mga kapatid, alam naman natin na hindi lahat ng tao ay tumanggap sa Kanyang kamatayan. Hindi lahat ng tao tumanggap ng Kanyang pagpapatawad. So when He was at the cross, amen, and He died at the cross, sino na-draw? Sinong, amen, napalapit? Sinong nakarecognize ng Kanyang kamatayan? It's only the bride, the predestinated elect, bride. Hallelujah. Glory to God. Tayo yun, mga kapatid. Thank you, Jesus. Amen. Now, you see the connection? Yung hour na sinasabi doon, yun yung 0 hour sa panahon ni Lord. Kasi yung countdown ng kanyang closing ng kanyang ministry, amen, ay dumating. Di ba? At the time that, amen, He died at the cross. The time that, amen, sabi doon, hallelujah, na siya ay papahirapan, kukunin, ipapako doon sa Jerusalem, sa cross. But ang sabi ni Lord, sabi niya, but I came to that purpose. Amen. Yan ang dahilan kung bakit nandito ako sa lupa. You see? I came to the volume of the book that is written of me, sabi niya. You see? Glory to God. Pero at that time, kung saan dumating siya sa punto na siya po ay nasa closing time ng kanyang ministry, amen, mayroong confirmation ito sa kanya. Yung panalangin niya, narinig niya na may kulog na nagmanifest. You see, kung paano, ito rin sa panahon na ito. Kaya nga, praise God. Hallelujah. Ang kulog sa panahon ito, ang 7 kulog sa panahon ito ay nag-reveal din sa atin. In this hour. Amen. Para bigyan tayo ng kapangyarihan to cast out the enemy from us. That Satan is already defeated. You see? That we were being drawn to Him. Go to be restored back to Him. Sa pamamagitan, mga kapatid, ng redemption ng ating Panginoon. Are you following me? Sana nasusundan niyo ako, mga kapatid. Babasa tayo ng quotation. A message na countdown mismo, sabi niya. Okay. Listening to the countdown. What's the countdown? What are they doing? Listening to the countdown. How far has it come? All the way from Luther, the countdown, justification, sanctification. Then nagbilang ang prophet, sabi niya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, amen. Pagdating ng 1 and 0, go up. Hallelujah. Amen. What are they doing? Waiting for the take-off, the 0 hour. Amen. Pagdating, mga kapatid, yung 1 and 0, amen, 0 hour, then take off. You see? So, the prophet, iniantulan niya ang 0 hour to the final moment. Kapag po ang isang rocket po ay magla-launch na siya. Amen? May sequence, may bilang. After the countdown, mga kapatid, amen, magsisiro po sila. And that marks the moment of the ignition. Doon na po, mga kapatid. Di ba? Hallelujah. Ipipindutin na yung ignition ng rocket na yon. And then, what will happen? Hallelujah. A great power will release. And that rocket, yung rocket na yon ay lilipad. Amen. Hallelujah. Is now no longer earth or by the earth. Hallelujah. Siya po'y pupunta na doon sa space. Amen. In the space. So, ganun din tayo. In a spiritual sense, the countdown has been in history of the church. Di ba? Ang countdown, makikita natin from Efeso, Smyrna, di ba? Hallelujah. Pergamos, Thyatira, Sardis, Philadelphia.
And we are now in the, what? Last church age. Nandito na tayo sa final church age na ito kung saan dito mangyayari ang pagtitake off po natin. Amen? Thank you, Lord. Oh God. In this 0 hour, bibilis na ng bibilis, makikita natin. Di ba? Katulad dyan sa, next slide, katulad dyan sa nakikita natin mga kapatid na rocket. Makikita natin yung usok, pabilis na ng pabilis, palakas na ng palakas. Bakit? Kasi malapit na siyang, amen, mag-take off. Kaya nga, sabi ng prophet, pagdating dito sa panahon po natin, it will be a quick work. Everything will be quick. Mabilis na lahat ng mga pangyayari. In a great speed and power. Hallelujah. Ang limit mga kapatid ay ganun na lang. You see? Ito po ay malakas, ito po ay mabilis. Kaya nga mga kapatid, sa panahon na ito talagang dito ay pinagkalob yung kapangyarihan. A great power. So that we could step into that new space, a new dimension kung saan doon po tayo mga kapatid, doon ang destination natin. Amen. Hallelujah. Praise God. So this is the moment the church must take off. Right? Kinakailangan ng mga mananampalataya sa panahon na ito, amen? Sila po mga kapatid ay ready na to take off. Ready na to manifest. Ready na para i-fulfill yung kanilang bahagi sa panahon na ito without any limitation. Binigyan ng Diyos sa atin ang kapangyarihan to manifest the Word of God. Hallelujah. To manifest the power, the dunamis of God sa panahon na ito. Bago tayo mag-take off, amen, sa lupang ito. Purihin ng Diyos mga kapatid. On next slide, makikita natin dyan yung iba't ibang transportation na ginamit ni Brother Branham sa kanyang message na The Countdown. So from horse and buggy to astronaut faith. So yan po ang achievements ng tao. Amen. Yan ang achievements ng science. Makikita natin kung paano sila po ay type parallel po mga kapatid sa spiritual. So ang unang sasakyan ay horse and buggy. Amen. Hallelujah. At ang sabi ng prophet, ang horse, buggy, ay kanyang itinipe sa mga Lutheran. Ito po ay sa Lutheran age, where God revealed the truth of justification by faith to Martin Luther. You see? Ito po yung unang pagabante. It was a leap forward. Amen. Hallelujah. Kumpara doon sa noong una, walang sasakyan ng tao. See? Praise God. So this is the faith of tradition, of doing things that we have always been done. Wala pong kulang pa yung fuel, kulang pa yung revelation. And then sumunod mga kapatid, yung automobile. Another achievement. Amen? Mula sa kabayo ay gumamit ng higit na mas malakas na speed and power. And the prophet typed this as the Wesleyan age. You see? Kung saan mga kapatid, sa panahon na ito, God brought the truth of sanctification to the church. Amen. Sanctification means to be set apart. Hallelujah. You see, ito po ay panibagong kapahayagan na binigyan ng Diyos sa kanila. So it was a powerful revelation. But it's not enough to move forward. Until may sumunod mga kapatid na uri ng sasakyan, at yan ay walang iba kundi ang aeroplano, airplane. Amen. At ito mas malakas kaysa sa horse and buggy, saka automobile kasi panlupa lang sila. Ang airplane ay panghipapawid na. You see?
mas malayo yung napupuntahan. Di ba? At nire-represent yan ng Pentecostal age. That is the beginning of the outpouring of the Holy Spirit in Asosa Street, Kansas. You see, kung saan mga kapatid, ang mga tao, ang mga mananampalataya ay nagkaroon na ng mas mataas na karanasan, and they went into the supernatural, speaking in tongues. Amen. You see, lahat ng mga gifts. So, isang kakaibang karanasan, kakaibang klaseng level of power na ibinigay sa kanya. Pero nasa na po tayo ngayon? Wala na po tayo sa mga ganyan. Nilagpasan na natin ang bawat panahon na yan. Wala na tayo sa horse and buggy, wala na tayo sa automobile, wala na tayo sa airplane. Nasa na tayo ngayon? Nandito na tayo sa astronaut age. Hindi lang ito mga kapatid sa kaluwakan, sa space na. Diba? Amen. Yan ang dapat na kinakailangan nating maranasan. Amen. Mag-move on tayo sa mas mataas. You see, na level ng pananampalataya natin, which is no other than the astronaut faith, the astronaut age. You see, yan ang kinalalagyan ng bride ngayon. Amen. Puri ng Diyos mga kapatid. Diba? Sana nasusundan niyo ako. Right. So, tingnan niyo ang sabi ng prophet again. I mentioned the countdown. Sabi niya, are you driving a horse and buggy today? Are you riding a bicycle, an automobile? Or have you got up into the clouds with a plane? If you have, I got something to tell you. There is an astronaut age on now, sabi niya. Why don't you come get into the astronaut? Oh, I know it sounds scary. The first man that ever got in an airplane, like they scared him to death. First one that had an automobile, you know what he done. But now, it is a common thing. Oh, brothers and sisters, Jesus Christ is here, the great astronaut tube that were to be in cloud over us won't mean one thing. He'll break every cloud of doubt, everything of unbelief, and sweep out yonder in this space. Amen. So, ang sabi ng prophet, sabi niya, you see, there is an astronaut age on now. Bakit hindi kayo pumunta doon? At sa panahon na ito, mga kapatid, makikita natin kung paano, hallelujah, nag-confirm si Lord sa panahon na ito. Kung saan ang pananampalataya natin ay kanyang dinadala sa mas mataas na level of faith, not horse and buggy religion anymore. This is an astronaut age. We move beyond ordinary things. We are now, amen, entering to an extraordinary experience with God. Diba? Hindi na ito, mga kapatid, pang lupa. Hindi lang ito pang mababaw. Ito ay pang, amen, pang langit. You see? Diba? Nung si John ay, when he was caught up, in Revelation chapter 4, we see, ang Laodicea, they don't want to go up. They closed their doors. Amen. And when their doors were closed, John, amen, was caught up and he saw what? A door open. Where? In heaven. You see? Kinakailangan you must come up higher or else you will die. Because Laodicea is dead. Diba? Pentecostalism is dead. You need to go higher. You know, you must come up higher. Ang sabi ng Biblia kay John, narinig dyan tinig, John, come up higher. At nung nag-come up higher si John, he saw what? A window, a door open. What is that door? The door of revelation. Amen. Sa panahon, mga kapatid natin, may pintuang bukas ngayon.
Binuksan ng Diyos ang kapahayagan sa ating panahon ngayon. Anong dapat mong gawin? Pumasok ka doon sa pintuan. Binuksan na nga ng Diyos ang pintuan para makita mo ang lahat ng pangako ng Diyos sa iyo. Binuksan na nga ng Diyos ang lahat ng mga hiwaga And unless you have that the understanding of the mysteries of God, paano mo maunawaan, mga kapatid? Amen. Kung paano tayo mararapture kung hindi tayo magkakaroon ng kapahayagan dito sa mga hiwaga na ito. No? Binigay ng Diyos yan sa atin. Hindi lang yan pampadagdag ng, di ba? Ng pahina ng Biblia. That 7 seal in the Bible, amen, is a mystery that will show where you came from, your origin mo, yung destiny mo, lahat yan. What is the reason why you are here on earth? Yan, makikita mo lahat ang identification mo dyan. Ba? Hallelujah. You see? Amen. Makikita mo that you are part of Him. Kaya sabi ng prayer ni Lord, sabi niya, glorify. Amen? Father, glorify your Son. Amen. At sabi ng Panginoon, I have glorified thee, but I am going to glorify you again. May glory ng Panginoon doon sa langit. Amen. Praise God. You see, katulad din natin. Di ba? We were there in the thought of God. We have our glory before we came here. Job said, sabi niya, in the book of Job, sabi ng Panginoon, Job, nasaan ka? Where were you when I laid the foundation of the earth? Di ba? When the morning star, the sons of God sing for joy. You see? You were there. Where? In the thought of God, you were there. May glory na tayo doon sa langit. At yun ang babalikan natin, mga kapatid. Purihin ng Diyos. So, this is the end of the countdown. Everything is ready. Amen. And the next thing you will hear is the voice of the bridegroom. You see? Ano sasabihin ng bridegroom natin? Are you ready to fly? Are you ready to take off, brothers and sisters? Are you ready to fly? Are you ready to go? Di ba? Baka sabihin mo, Lord, wag muna ngayon. Marami pa akong kinakailangan tapusin sa buhay ko. Marami pang pangarap na kinakailangan kong matupad. Well, kung ikaw si Rebecca, mga kapatid, at sinabi, mga kapatid, ni Eliezer, kay Rebecca, sabi niya, are you ready to go? Amen. Sabi ni Rebecca, yes, I'm ready to go. Kahit na pinipigilan siya ng kanyang mga mahal sa buhay, pinipigilan siya ng mga kamag-anak niya, hindi siya, mga kapatid. Hallelujah. Nagpadala, hindi siya napigil, kundi siya ay sumama. Amen. Upang kanyang makita ang kanyang nobyo. Handa na ba tayong mag-take off? Handa na ba tayong lumipad? Amen. Now, let's continue. Let's read our next quotation. The eagle stirred her nest. You know the reason why kung bakit yung iba ayaw nilang mag-take off? You know the reason why bakit yung iba ayaw nilang mag-rapture pa, ayaw pa nilang dumating si Lord? You know the reason why? Kasi, mga kapatid, nandun sila sa kanilang comfort zone. Nandun sila sa tagumpay. Nandun sila sa success ng kanilang career, ng kanilang business, ng kanilang whatever. Ayaw pa nila. Amen. Hallelujah. They're not excited. They're not praying earnestly and desperately. Amen. For the bridegroom to come. Hindi na, Lord, come quickly. Ang prayer nila, Lord, delay your coming. Amen. Praise God. Look at this. Sabi ng prophet, sabi niya, but he said, as the eagle stirred up her nest, it is a time that when the eagle thinks that her little ones has matured enough, she's got to stir her nest. And God does the same thing in His church. When we have
get all settled down on something, then get stir the nest again. He brought Martin Luther from Catholicism, and they got to Starchy, that he stirred the nest and sent Wesley in. Then Wesley got to Starchy. Amen. He stirred the nest and sent Pentecost in. It's nest stirring time again because we got so settled down. Oh my. It's nest stirring time again. Kinakailangan muli, mga kapatid. Amen. Na, hallelujah. Yugyugin ng Panginoon. Kinakailangan tanggalin ng Panginoon yung mga bagay-bagay na nagiging dahilan para tayo maging comfort sa sarili natin, mapalagay na tayo, maging complacent na tayo, marelax na tayo, na tila baga hindi na natin iniisip yung pag-take off natin dito, pag-alis natin dito sa mundo. Wala na yung desire for all of these things. We got settled down. Sabi ng prophet, sabi niya, kinakailangan muling, amen, hallelujah. Anong gagawin ng Panginoon? Hallelujah. Aalugin niya yung nest, tatanggalin niya yung saplot noon para, amen, mawala na tayo sa ating mga kani-kanyang mga comfort zone. So that you could pray desperately sa Panginoon. Lord, yes, Lord God. Even so, Lord, come. Hallelujah. Pero gusto ko sabihin sa inyo na yung countdown na ito, it will push you, kung talagang tayo bride ng Panginoon, to a certain level of faith. Para magkaroon ka, mga kapatid, ng lakas, kapangyarihan, para ikaw ay umalis, kumbaga, praise God, mag-take off dito sa lupa. In this astronaut age, it will require an astronaut faith. Hallelujah. Hindi ba pwede, mga kapatid, na pawisi-wasi lang tayo dito sa pananampalataya natin sa Panginoon. Dito sa mensahe na ito, no? You need to make sure of your calling. Di ba? Amen. Hallelujah. Kinakailangang makita mo yung kapangyarihan, katulad nung agila na yun, alam nung agila ng mother eagle ko anong kapangyarihan ng kanyang mga anak. But kailangan makakabila sila muna ay tanggalin doon sa kanilang kalagayan. Amen. You see? So pinapakita ng Diyos sa atin. You look at your surrounding. Amen. Itong magti-trigger sa atin for the third pull, sabi ng prophet. Magkakaroon na ng mga squeeze, ng persecution, ng lahat, mga kapatid. At anong idudulot niyan? Magdudulot yan, mga kapatid, ng ano? Magdudulot yan ng desperation para hindi ka masettled sa yung kinalalagyan ngayon. O sa mga nakikinig ngayon, kung ang pananampalataya natin ay, amen, parang ang baba ng level niya, ang pananampalataya natin parang hindi yata makaka-take off. Kulang yata ng lakas, kulang yata, mga kapatid, ng, amen, kapangyarihan. Kulang na ng gasolina. Wala ng oil yung lampara, wala ka nang makikitang apoy. So it's about time. You check your lamp. You check your oil. Amen, tingnan mo kung meron pa, kasi kinakailangan ng fuel to take off. Kinakailangan ng oil doon sa lamp, amen, para salubungin mo yung iyong bridegroom. Sapagkat kung narinig na natin yung midnight cry saying, oh, this is the 0 hour, nandito na yung asawang lalaki. Kinakailangan, ayusin nyo na yung inyong lampara, salubungin nyo siya. Pero kung kulang ka ng oil, kulang ka ng kapangyarihan, amen, hindi ka makakasalubong sa Panginoon. Baka kakapusing ka. Imbis na makalipad ka, imbis na makaangat ka, hindi ka makaangat. Why? Because, amen, kukundap-kundap yung lampara. Why? Kasi kulang na ng langis. Walang reserbang langis.
I understand. Yung mga eroplano, pag ito'y nagbibiyahe ng malayong-malayo, may mga reserbang gasolina yan, fuel yan. Pwede ka bang mag-refill sa taas? Eh, paano kung nag-reserve ka na dun sa taas? Di magka-crash ka. In other words, kalkulado na nila ang biyahe at meron na silang mga reserve na mga fuel para ma-refill nila yung aeroplano para dire-diretsong makarating sa kanyang destination. And so also with us, brothers and sisters, how is your oil? How is your fuel? Amen. Meron pa ba? Amen. Praise God. Baka mamaya, kung kailan mga kapatid, makita mo, naku, wala na akong gasolina, naka-reserve na ako. At nandun ka sa taas. Anong mayayari sa'yo? Bubulusok ka. Hindi ka makakarating sa iyong destination. Magka-crash ka. You see? That's why may indicator. Ipapakita ng indicator kung anong dapat mong gawin, kung kulang. Amen? Praise God. Ayusin mo. Kung may nakikita kang mga hindi magandang senyales doon sa iyong hallelujah harapan. Kung ikaw yung piloto ng aeroplano, makikita mo kung normal lahat ko. Pero abnormality, anong gagawin mo? I-check mo. That's why the Lord, hallelujah, is showing us many signs in this time. Anong purpose ng mga sign na yan? Amen? Hindi lang yung mga kawin para pansinin mo lang at manood ka lang ng mga sign at ganito pala nangyayari, ganito na pala nangyayari. Diba? No. Ito mga signs of this time, amen, is an indicator. Para ano? Para ilinya mo ng sarili mo. Oh, wake up, brothers and sisters. Pag nakikita na natin ito, amen, ano ang indication nito sa buhay natin? Hindi lang ito mga kapatid, isang bagay na, pinapansin lang natin, hindi mga kapatid, ito isang bagay na nagbibigay ng sabi doon, nag-i-ignite, nag-i-steer sa puso natin. Oh, malapit na pala. Amen, ito na sinasabi ng propesya, ito na sinasabi ng propeta. So, anong gagawin natin? Hallelujah. Inihahanda na natin ang ating sarili because the flashing red light that is coming is there. The incoming storm is, hallelujah, is coming. So you have to, amen, prepare yourself. Hindi pa pwede mga kapatid na tayo ay relax lang sa ating pananampalataya. Wake up, saints. Next slide, makikita natin dyan kung paano itong sigalot ng Russia at China at ng Amerika ay muling nagpalapit doon sa orasan ng doomsday. From 89 seconds naging 18 na lang. Ang doomsday clock ay orasan basihan ng mga scientists para ang mundo daw na ito ay mawasak sa pamamagitan ng nuclear holocaust. Amen. Para sa kanila, ito ang oras na lang ang nalalabi, minuto, segundo na lang pala, no? 80 seconds na lang. When Russia and China, amen, pareha sila ng, mga komunista eh. Nung silang dalawa ay nagkukunibes ngayon para, hallelujah, hamunin ang Amerika. Sabi rito, magkakaroon na ba talaga ng World War III? Parang katulad sa panahon, amen, praise God, ng Hiroshima. You see, papalapit. Amen. Pero gusto kong makita ninyo, na kung may orasan ng mga scientists, may orasan din ng Diyos. Dalawang orasan ngayon ang kinakailangan natin tingnan. Hindi lang yung orasan ng mga scientists, amen, para ipakita kung paano ang lupa na ito ay papalapit na sa kanyang destruction. But gusto kong makita din natin that there is another clock, and that clock is the clock of God's spiritual countdown. While the world's clock ticks toward destruction, amen, God's clock proclaim, na sabi ng Biblia, and when these things
begin to come to pass, then look up and lift up your heads. For what? For your redemption draweth nigh. Diba? Amen. Pag nakita daw natin ang mga bagay na ito, tingin na natin ang ating paningin sa, amen, hallelujah, sa taas. Why? Because malapit na ang ating pag-alis. Malapit na ating katubusan. Dumating na tayo sa pinakadulo ng fulfillment ng ating panahon. Anong ginagawa ng Diyos ngayon? Hallelujah. Anong ginagawa ng Panginoon? Pinupuno niya na ang bawat isa. Para ano? Praise God. Para sa ating spiritual na pag-alis dito. Bilang mga spiritual astronaut, kinakailangan natin ito. Listen, saints. Hallelujah. Nandito na tayo sa uling kapanahunan at ang Panginoon ay Kanya nang ibinuhos ang lahat ng kapangyarihan para magkaroon tayo, mga kapatid, ng astronaut faith, para magkaroon tayo ng rapturing faith. You see? Amen. Binigyan na ng Diyos ito sa panahon natin ito. At ano yan? Yan na yung full word. Yan na yung full anointing. Amen. Yan na yung early and latter rain. The dynamics, mga kapatid, ng lahat ng kanyang salita sa panahon nito so that we could what? We could take off one of these days. Move into space. Hallelujah. Glory to God in the spiritual realm. Amen. Hallelujah. Amen. Nawa, sa sandaling ito ay nararamdaman nyo. Hindi ko man kayo nakikita sa gabi ito, nakikinig kayo. Amen. Hallelujah. Nararamdaman nyo yung kagalakan sa puso ninyo. Praise God. Ito na yung sinasabi ko sa inyo na gusto ng Panginoon na dapat puntahan at kalalagayan natin lahat. No? Magkaroon tayo ng pananampalataya katulad ng isang astronaut. Now, dalawang quotation na lang, then we will be closing. Sabi ng prophets trying to do God's service without His will, sabi niya rito, look yonder, that nearly 1/10 of the earth is ready to fall in. Science says that they're looking on the clock. Few years ago said, it's only 3 minutes now till midnight. Might be a minute, might be half a minute now. They said, it will happen in our generation. It could happen in 5 minutes. And notice the next thing he said, 5 years? I never said that now. He said that the scientists, they're swarming away from California like fleas. See? Well, the day that Lot went out of Sodom, the same day it rained fire down upon the earth. One of these days, God is going to take our message and we're going to live here. Something is going to happen. Sure enough. Then, when the church is gone, His body is bright. So, kailan yan? Amen. In the 0 hour. Right? Amen. Sabi ng prophet, sabi niya, kinote niya ang panahon ni Lot. Because the Bible says, we are living in that age as it was in the days of Lot, as it was in the days of Noah. Diba? Like the story of Noah. Kung saan, mga kapatid, ang pintuan ng arko ay nagsara at ang Diyos mismo ang siyang nagsara nito. Ibig sabihin, pag sinara na yung pintuan, that means to say, tapos na. Dumating na sa final countdown. Final ministry is completed. Nakapasok na lahat doon sa arko. At kung darating yung panahon na yon, ay sasara na ng Diyos muli ang biyaya sa panahon nito. Anong susunod? That means to say, hallelujah, darating na. Amen. Hallelujah. Ang magtataas doon sa daong. Angat na yung daong. Diba? Amen. Praise God. That means to say, meron ng darating na spark
That means to say, the power will be released. Amen. Hallelujah. At anong mangyayari, mga kapatid? The power of God will going to move that vessel and take that vessel into the new world. Di ba? Sa panahon ni Noah, lahat ng mga tao, mga kapatid, na pahamak. Why? Because hindi sila nakinig doon sa mensahe ni Noah. Hindi sila naniwala sa mensahe ni Noah. Pero si Noah, anong nangyari? Dinala siya ng Diyos. Amen? Doon sa bagong mundo. Nung sila pumasok doon sa arko, nanatili sila doon sa arko. Alam ko may countdown ng Panginoon. Naniwala ako doon. Sabi ng Panginoon nga, di ba, 120 years. So nagka-countdown na itong si Noah. Nung 119 years nang lumipas, sabi niya, 1 taon na lang. Amen? Meron bang basehan si Noah? May panahon ba? May oras ba? Alam ba ni Noah? Alam ni Noah yung panahon ng pagdating ng judgment sa kanyang panahon. Hindi siya ignorante about the coming of the Lord. At naniniwala ko ang bride, ganoon din tayo. Hindi tayo ignorante about the coming of the Lord, about the seasons, about the times of His coming. Diba? Ipinakita na ng Diyos sa atin sa panahon na ito. Nireveal na ng Panginoon sa atin lahat ng palatandaan, lahat ng senyales, lahat ng paraan ng kanyang pagdating. Kung gaano ito nakatago sa labas sa sanlibutan, ibinigay naman ng Diyos sa atin lahat ng kanyang sikreto para maunawaan at makita natin, para makapaghanda po tayo. Amen? Sa tiyak na darating muli na kanyang paghatol. Hindi tayo katulad ng iba. Darating ang Panginoon, katulad ng magnanakaw, aagawin niya tayo dito. Hindi niya hayaan ang bride ipapasok sa Great Tribulation. Kukunin muna niya tayo dito bago darating ang Great Tribulation. Tapagkat yan na nangyari kina Noah, bago dumating yung paghusga ng Diyos sa lupa nito. Amen? Praise God. Bago pumatak ang ulan, amen. Si Noah, nandun na sila sa loob. Secured na sila doon sa loob. In the 0 hour, kung saan makikita natin, mga kapatid, ang Diyos, sinaran niya na yung pintuan. Oh my. Hallelujah. Ayaw natin na pagdating ng 0, wala tayo doon sa loob ng arko. Hindi tayo nakasakay doon sa rocket. Kasi pag nandito ka sa lupa, praise God, hallelujah. Amen. Saan ka magtatago sa panahon na yon ng Great Tribulation? Wala kang pwedeng taguan. The only escape, the only way, the provided way of the Lord, para po tayo, mga kapatid, hindi mapahamak at hindi tayo mabilang sa mga maraming mga dadaan sa kapigatian, is only, hallelujah, the rapture. And how could we be part of that rapture? Like the prayer of the Lord, Father, the hour comes. Amen. Take your church. Amen. Glorify your church. Hallelujah. Alam, mga kapatid ng bride, magkakaroon siya ng revelation about the rapture, about her destiny, her origin. Amen. Hallelujah. Kung sino siya. Kaya, mga kapatid, kailanman hindi, mga kapatid, hindi, he will not be denied. Amen. Maraming mga churches, they will be denied. Kala nila, sasama sila sa rapture. Kala nila, asawain sila ni Lord. Pero, mga kapatid, hindi sila, mga kapatid, ang iglesyang ikakasal ng Panginoon. Last quotation na lang, I'll be closing. Sabi rito, the message na countdown uli, sabi rito, get in, my brothers and sisters. Get pressurized. The pressure won't hurt you. When you get on the inside and get pressurized, get in Christ, and you won't care what the words say. They can never hit you anyhow. You're safe. You're tackled in. Jesus Christ is our great, glorious astronaut tube that will be in, that will be propelled by the Holy Ghost and the power of fire. When she begins to fly out one of this morning, the Holy Ghost fire hit the earth like that. And when they do, the church will be lifted up.
And all the nations will stand. They won't need revelation, that television pala. They'll see Him. Every knee shall bow and every tongue shall confess as she propels her way in yonder into the glorious realm of heaven to be married to her bridegroom. God help us to live for that day. My hallelujah. Praise God, hallelujah. Paano po natin ma-achieve ito, mga kapatid? Kinakailangan maputol yung ating pong safety line sa mundo. Hindi ka ba pwedeng aangat ng nakatali ka sa sanlibutan? Nakatali ka pa rin, mga kapatid, sa kamunduhan. Nakatali ka pa rin sa barkada mo, nakatali ka pa rin sa bisyo mo, nakatali ka pa rin, mga, sa maling pamumuhay mo. No. Amen. Kinakailangan ma-cut off lahat ng mga safety line. Kaya nga yung rocket, kapag po, mga kapatid, magti-take off na siya, lahat ng mga nakakabit sa kanya, matatanggal. Kasi pag merong safety line, o di kaya cord, na nakadikit pa rin sa kanya, hindi siya makalipad. And so, ganun din tayo, mga kapatid. Oh, brothers and sisters, if you are listening right now, kung nakikinig tayo, mga kapatid, panahon na, amen, para, mga kapatid, wakasan na natin yung ating pong koneksyon sa kamunduhan. Koneksyon natin sa mga maling gawa. Panahon na para, mga kapatid, totally pasubmit na natin ang ating sarili sa Kanya. Because, mga kapatid, hindi pa pwede na may mga burdens pa rin tayo, kasalanan pa rin na nandyan. No, para kang, di ba? Para kang, sabi nga ni Pablo, tayo nakikipagpaligsahan sa takbuhan. Pero paano ka makakatakbo kung ang dami mong mga daladalang pasan na kung ano ng mga bagay na yan? Nililingon mo pa rin ang kamunduhan. Hindi mo pa pwede, mga kapatid, praise God, na dayain ng Panginoon. By your religiosity, not even you. If you said, di bale, amen, faithful naman ang magulang ko eh. Faithful naman ang tatay ko at nanay ko eh. Bakit pagdating ba ng rapture, mga kapatid? Di ba? Kanya-kanya naman tayo ng lipad eh. Kanya-kanya naman tayo, mga kapatid, ng relasyon sa Panginoon. Individual ito. Di mo naman pwede sabihin, diba, hawakan mo na lang yung palda ng nanay mo pag magra-rapture. No. Hallelujah. Kinakailangan ikaw mismo magkaroon ka ng sarili mong power. You need to fuel up yourself para ikaw ay makalipad para mapasama sa rapture. Pero kung walang kapangyarihan na nasa iyo, kapus yung langis mo, hindi ka makakangat, hindi ka makakalipad. So brothers and sisters, I close. Amen. Nandito na tayo sa 0 hour na ito. Nagbilang na ang Panginoon. From 10, 9, 8, 7, and on, hanggang sa pagdating dun sa dulo. Amen. Nandito na tayo sa 0 hour. Wala nang iglesia susunod dito. We are now living in the last days. Any day from now. Amen. Hallelujah. The Lord will go to take the church in a moment, in the twinkling of an eye. But you need to what? You need to get yourself and pressurize with the Holy Spirit. Kinakailangan, alam mo, kasi yung pressure, katulad ng isang astronaut, kinakailangan, mga kapatid, kinakailangan niya ng pressurized suit, ng damit. Kasi sasabog siya doon. Mamamatay siya doon. Pag wala siyang damit, amen, hallelujah, he could not survive in this space. That's why you need to be filled with the Holy Ghost to be in the heavenly places in Christ Jesus. Amen. Kinakailangan mapuspos tayo lagi ng kanyang banal na Espiritu. Kinakailangan, mga kapatid, nandyan lagi yung, di ba? Kapuspusan. Amen. Ng Holy Ghost sa atin. Because one of these days, hallelujah, the bridegroom will come and take the bride in this final age.
So what you will do, mga kapatid, ano gagawin natin? Mag-ipon tayo ng langis. Cut off the ties that we have from the Word. Hallelujah. At hayaan natin, mga kapatid, na mapuno yung baterya natin, mapuno yung langis natin, mga kapatid. Hallelujah. So that we could what? Hallelujah. Response, and we could, amen, hallelujah, come up higher so that we will be glorified, amen, in the image of our Lord Jesus Christ. Amen. Purihin lang ating Panginoon. Dito na lang, mga kapatid. Hallelujah. Nawa ang Diyos ang patuloy na nangusap sa atin sa gabing ito. Amen. At hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ang Diyos at tayo po'y manalangin. Manalangin natin. Meron pa tayong prayer request? Lord, I'm going to check kung merong prayer request tayo. Thank you, Jesus. Do you love Him? Yes, we love you, Lord. Say prayer request. Hallelujah. Okay, let's pray for, panalangin natin ang asawa ni Brother Roel, isang member sa Church ni Brother Willie, Sir Willie. Siya po ay nagdadalang tao at ang baby po niya ay hindi makita ng heartbeat. At kabuwanan na po niya ngayon. So let's just pray for her. Ng Panginoon, mga kapatid, ay gumawa ng himala at mag-intervene ng Lord sa kanyang kalagayan. Pangalan niya, Sister Sarah. Praise God. At kung meron pa po tayong mga prayer requests ngayon, hindi man ito na i-forward on spoken request. Praise God. Ang Diyos ang nakakalam, so panalangin po natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Samahan niyo po ako manalangin. Saan man kayo naroon ngayon, mga kapatid, sama-sama po tayong idulog ang pangangailangan ng ating kapatid na ito, na yung mga sandaling ito ay kailangan na kailangan niya ang tulong mula sa Panginoon. Let's have a word of prayer. Let's pray. Hallelujah. O purihin ka, Panginoon. O Lord, sa gabing ito, nagpapasalamat po kami, Lord, sa inyong napaka-inam na presensya sa aming, Lord, pag-aaral ay mga salita sa aming gawain sa gabing ito. Panginoon, salamat, Panginoon Diyos, O God, sa lahat ng mga bagay na ito na pinangako niyo po sa amin, Panginoon. At Lord, bilang mga anak niyo, Lord God, alam ko na may kapangyarihan kami, Lord, mula sa iyo. Kung ano man ang aming hilingin, Panginoon Lord, sa iyong pangalan, pagkakaloob mo. Kung may pananampalataya po kami, Lord, walang imposible, Lord. Lahat ng bagay magiging posible. At kami po'y narito para sabay-sabay na itaas ang pangangailangan, ang kahilingan ng aming kapatid, Sister Sarah. Sa mga sandaling ito, Lord God, hiling namin ang milagro na nagmumula sa iyo, Lord. Sa kanyang kalagayan at sa bata na nasa kanyang sinapupunan. Hallelujah. Lord, dalangin ko, Panginoon Diyos, na ikaw ang kumontrol. Ikaw ang, Lord God, humipo sa batang ito, Lord. Kilala mo po ang bata na ito, God. Kayo nagbigay ng buhay nito. Ay dalangin ko, Panginoon Diyos, God, na gumawa po kayo ng, Lord, ng way, parang bata na ito ay makitaan, Panginoon Diyos, ng tibok ng kanyang puso. Kung di man, Lord God, nila makita yon. Right now, nagkakaisa po kami, Panginoon Diyos, O God, para kumilos, Lord God, ang yung kapangyarihan, Lord, sa buhay ng aming kapatid.
At O Diyos God, ingatan ng bata na nasa kanyang sinapupunan. At now, O Diyos God, ito'y Lord, maluwalhati niyang luwal, Panginoon, na buhay, Panginoon Diyos. Yan ang aming kailangan sa iyo, Lord God. We commit her right now in your power, in your mighty hand, Lord. And we declare, God, hallelujah, victory in your name. In the name of the Lord Jesus Christ, we commit Sister Sarah, Lord. Hallelujah. In your power and in your, hallelujah, mercy and grace. Thank you, Lord, once again. At maging sa aking mga kapatid, Panginoon, sa gabing ito, alam man ang kanilang mga pinagdadaanan sa buhay, alam man ang kanilang kalagayan, O Diyos, I pray, God, na kayong umabot sa kanilang kalagayan. Kung may mga kapatid man ako ngayon, Panginoon Diyos, God, na parang tila baga nauubusan na ng lakas, Panginoon, at tila baga nahihirapan na, Panginoon, sa kanilang paglalakbay sa iyo. Daming mga hadlang, ang daming mga bagay, Lord, na humihila. Pababa, Panginoon, tinatalian, ginagapos kami. I pray, God, for deliverance right now, that in the name of the Lord Jesus Christ, palayain mo ang aking kapatid, palayain mo ang aking sister, ang aking brother, Lord God. Saan man sila naroon, Panginoon Diyos, God. Tanggalin mo ang mga safety lines, Lord, na nakakabit sa kanila upang sila makatake off in this 0 hour. O Lord, magtatawag na po kayo, Panginoon Diyos. Malapit nyo nang isara ang pintuan ng biyaya. Sandalangin ko, Panginoon Diyos, na lahat po kami nasa loob na. Lahat po kami, Panginoon Diyos, ay nakasuot na ng astronaut suit namin, Lord, upang sa ganoon, kahit na dumating yung dako na kung saan nandyan ang malakas na pressure, ay makakayanan namin, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi kami, Panginoon Diyos, hallelujah, magkukulang, hindi kami mapapahamak, Panginoon Diyos, kundi, Panginoon, kami po ay maluwalhating makakarating sa iyong kinaroroonan. Salamat sa gabing ito, Lord. Salamat po sa inyong mga salita. Nawa ito po'y kasihan niyo sa bawat puso ng bawat nakapakinig. Langisan niyo ito, Panginoon Lord. At hindi lamang ito, nawa, Panginoon Lord God, narinig namin mga salita. Kung dito po, Panginoon Diyos, ay maihahayag namin sa aming mga buhay. Yan ang aming panalangin, Panginoon Lord. Na hindi lang po kami tagapakinig, kundi tagatupad. Tagapagpahayag din po ng iyong mga salita sa buhay namin. Salamat o Diyos sa gabing ito. O God, halos sumayin niyo nawa ang kapayapaan na nagbumulan sa Panginoon. Lahat na ito, dalangin namin sa pangalan po ng aming Panginoon Kristo. Amen and amen. God bless us all, saints. Praise the Lord, purihin ng Diyos. So, sa susunod muli na pag-aaral natin, naway makasama muli po kayo. Amen. At sama-sama tayo po sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. To God be the glory. Amen. Shalom po sa ating lahat.